can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. I'm reaching for your, I'm all my life in yours. Oh, we praise you, God. Hallelujah, Jesus. Flood this place with your presence, oh God. Hallelujah, Jesus. This place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. 1 Chronicles 16:8-10. Ang sabi po, O kayo'y magbagsalamad sa Panginoon. Magsitawag kayo sa kanyang pangalan. Ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanya. Salitain ninyo ang lahat niyang mga kamangha-manghang gawa. Mga magkaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Mangagalak ang puso niyaong nagsisihanap sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lahat Amen. po na ito yung panalangin namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Good morning. Good morning. Batiin muna natin ang ating mga kapatid ng good morning. Especially mga first time na nakarating ngayon. This is not a coincidence na nandito ka. God has a purpose for you today. Hallelujah. Maniwala ka. Hallelujah. Sige po, samahan niyo kami umawit at magsayaw para sa Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, ay Yahweh, ay Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh, ay Yahweh, Yahweh. At sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, magkailanman, hindi nagbabago.
ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, At sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang.
Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos. Hallelujah.
aming pagpapatuloy, Panginoon, kami ay nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Lumalapit kami, Panginoon. Nagnanais kami sa iyong banal na presensya. Oh, hallelujah, Jesus. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan ay hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Come on, church. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri,
ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, O Diyos. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha. Ang iyong nilikha'y lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, Wala katulad ka. Wala kang katulad. Hallelujah, Jesus! Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, wala kang katulad. sa habang panahon, Panginoon. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang Hallelujah, Jesus! Praise you, God! Hallelujah, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Panginoon. Sa'yo ang papuri. Sa'yo ang pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Maingat naming binabalik sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Tanging sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen! Praise God! Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid mula sa home, young couples, at sa talaga namang nakaka-bless na worship experience. Bago po tayo magpatuloy, maaari na po kayong humanap muli ng inyong komportabling upuan. At mahalaga pong paalala, panatilihin po natin ang pagiging tahimik at iwasan po natin ng mag-ingay hanggang sa matapos ang ating Sunday service. Ayan, humanap na po lahat po ng nakatayo. Maaari na po kayong humanap ng inyong komportableng upuan. Ayan, praise God. Sa pagkakataon pong ito, atin pong matutunghayan ang presentation po na inihanda ng isa sa ating kapatid na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan. Walang iba kundi si Sister Tanya Cristobal. Palakpakan po natin ng Diyos sa kanyang buhay.
Hello. Hello, ayan. Papasalamat po ako sa Lord for another year na binigay niya sa akin today. Ayan, so binabalik ko lang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan din po. Thank you po sa bagong year. Sa 26. Yeah. Pwede niyo po kami sabayan kasi para hindi po halata na wala kaming practice. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny. The
Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name to get all the glory. Oh, glory to God, boy. Amen. All glory to God for the God-given talents ng ating mga kapatid na si Sister Tanya and Eunice. Amen. Ayan. Ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-importanting bahagi ng ating Sunday service. Kaya naman, pakiusap po na manatili po tayong tahimik at ihanda na po natin ang ating mga notebook, ballpen, Bible at higit sa lahat ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang maghahatid po sa atin ito ay walang iba kundi ang isa po sa mga cell leader ng Home, Brother Anthony Lipon. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay niya. Praise God, praise God, praise the Lord. Sino hindi pinagpawisan kayo sa praise and worship? At tayo pinagpawisan, no? Yung presensya ng Panginoon, naranasan natin. Praise the Lord. Muli po palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa mga dito sa atin. Kasama natin on-site at mga nasa online. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Every gising is a blessing, no? Praise the Lord. Sige po, basahin natin ang ating teksto ngayong umaga. Makikita natin sa Matthew chapter 20, verse 26 and 28, Luke 19, 10, and Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Basahin po natin. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Luke chapter 9, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Amen. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan, gaya ng isang itak na magkabilitanim. Panginoon, dalangin namin sa umagang ito, ikaw po yung makita at ang iyong pangalan ang maitaas, O God. More of you, Panginoon, and less of me, Panginoon. Wala nga pong lalabas sa bibig ng iyong lingkod na hindi po nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang po lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito ang ating objectives ngayong umaga, to serve as Jesus served and stir up to love for the lost. Amen? Meron po akong nabasa, dalawa daw po yung uri ng ng believer, ng mga Kristiyano. Nabasa ko lang po ito, ha? Ako po'y kukunting, lang kayo sa inyo, kukurot lang ng konti. Ano po? Sabi po ito, meron po dalawa. Ang uri ng Kristiyano ay producer. Producer ng mga kaluluwa. Ng mga kaluluwa na dila sa ating Panginoon. Yan po yung mga kapatiran, mga believers, mga Kristiyano na nagtatrabaho sa busayan ng Panginoon. At ang pangalawa po, buckle up, yun na po yung mga consumer. Consumer. Nagkukonsume ng upuan, nagkukonsume ng lamig ng aircon. Kaya na po ang bahala sumagot kung saan po kayo sa dalawa. No? Pero wala naman sa J.A. alabang na no? Lahat tayo producer. Amen. Producer tayo. Huwag tayong mananatili na nagbubutas ng ating upuan at nagkukonsumo ng lamig at umaagaw ng espasyo dito sa simbahan. Lahat tayo producer. Amen? Praise the Lord. Praise God. Yan po daw yung dalawang uri ng Kristiyano.
At ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay si Kristo. Ang titulo po na nilagay ko sa ating pag-aaral ngayong umaga ay nilagay ko po ng titulong The Seeking Savior. The Seeking Savior. Yan po yung ating Panginoon. Ang ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon na nagtakda ng buhay. At siya rin ang kukuha. Yung ating pagtulog daw po sa tuwing gabi ay choice natin. Pero yung paggising natin bukas ay hindi na natin choice. Hindi na natin alam kung magigising pa tayo kinabukasan. Di ba? Mamaya matutulog tayo. Pero hindi na natin alam kung tayo magigising pa. Praise the Lord kung magising. At praise the Lord kung tayo mamatay, ay kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen po? Others will serve. Sabi po sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or being conceited, rather in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Yan po yung sinasabi ni Apostol Paul, na pinapoint out niya dito, sa sinabi ni Paul dito, ang Panginoon Jesus. Siya po yung ultimate example ng may kababaang loob. Amen? Despite of being equal to God, He humbled Himself and He took on human form and gave His life to others. Nagpakababa ang ating Panginoon. Nagkatawang tao para tayo ay mailigtas. Kinuha niya po yung pinakamababa, antas, yung pagiging slave ng kanyang hinugasan ng mga paa ng mga bustol. Amen? As a Christian, we must embrace humility and genuine care for others. We must act with humility rather than self-ambition. Consider others for more significant than ourselves. Yung happy tayo pag successful ng ating kasama. Yung happy tayo pag nagbibigyan ng pagkakataon ang bawat isa sa atin. Yung masaya tayo sa achievement ng iba. Yung pinapanalangin natin ay binigay doon sa katabi natin. Dapat maging happy din tayo. Maybe, kaya yung pinapanalangin mo na yun, hindi pa binibigay sa'yo, baka hindi ka panda. Kasi po, kung ako bibigay ng aeroplano, tatanggapin ko, aeroplano yun eh. Pero ang problema dito, saan ko ipaparada? Ayun na maging problema ko. Kaya siguro hindi pa binibigay ng Panginoon kasi wala pa akong paradahan. Nag-isip mo? Ibig sabihin, hindi pa ako handa sa pinapanalangin ko. Hindi pa ako handa sa gustong ibigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo po, yung habang inaaral ko to, praise the Lord. Alam niyo po, ako po yung kauna-unang natuto, recipient ng ating pag-aaral ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. For the last Sunday, medyo ano yung schedule namin ni Mrs. ko eh. Hectic. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa Panginoon po lahat ng kapurihan. Last Sunday, invite kami ni Kuya John dun sa Kabuyaw. Nag-minister kami sa may sakit. And then Tuesday, doon po kami sa Patay. Pero hindi po yun yung pinalangin namin ng Sunday, hindi po yun. Pero will po ng Panginoon, no? Kung yung kapatid na yun, sa Ate Bilen na sa Kabuyaw, alam niyo po, pumunta kami doon, tinanong ko ni Joy, ano daw yung word, ibibigay ko doon sa matanda. Sabi ko, kako, yung babae na inagasan na ng 12 taon, yung faith ng babae na yun, gumaling yung babae dun sa faith niya. Amen? Gumaling yung babae hindi sa pangyarihan ng Panginoon. But yung pananampalataya. Alam niyo po, nung nakita ko si Ate Bilen, praise God, yung pananampalataya niya doon. Tinanong siya ni Joy, kung ano po, kung
bibigyan ng extension yung kanyang buhay, anong kanyang gagawin pa. Alam po, sagot ng babae, maglilingkod siya sa Panginoon. Then, nakita niyo po yun? Hindi pa aksidente yun. Na yun yung verse na sinare ko dun sa babae. Yung faith nung babae na inagasan ng 12 years ng dugo, eh hindi pala yung maging faith ng pagbiministra namin. Praise the Lord po doon. Sa salita ng Panginoon. True humility is having an accurate, honest view of yourself without needing to be the center of attention. Hindi daw po kailangan atensyon. Hindi po kailangan sa pulpito. Hindi po kailangan ng mikropono para mag-share ng salita ng Panginoon. Para maging humble sa ating Panginoon. And I like to commend yung media. Shoutout sa inyo mga kuya, mga ate. Alam niyo po, sila yung nasa likod ng kamera. Sila yung hindi nakikita. Amen? Kukurot lang po, sandali lang, konti lang. Usually po kasi, nung hawak ni Joy, nung interim leader siya ng Help and Ushering, hirap po siya makakuha ng tatao na maging usher. Ang lahat po gusto sa unahan. Pasensya na po. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Ang lahat po gusto ng mikropono. Ang Panginoon po hindi tumitingin sa performance natin. Ang Panginoon tumitingin sa puso natin. Ano po ba ang laman ng ating mga puso sa paglilingkod sa ating Panginoon? Hindi po kailangan ng spotlight. Hindi kailangan ng camera para maglingkod sa Panginoon. Kaya natutuwa ako sa media. Sa media natin. Praise the Lord. Yung mga gawa ng PowerPoint, sa sound, sa lights, sila hindi nakikita eh. Pero hindi sila lagi. Saturday nandito sila para mag-prepare. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay niyo mga kuya, mga ate, dyan sa likod. Alam niyo na po kung sino kayo. Purihin po ang Panginoon sa inyo. Minsan po kasi, pag natuto tayong umahawak ng microphone, ay natin umahawak ng malis ng buhok. Sana po, naintindihan yung sinabi ko. Ang gusto natin lahat nandito sa taas. Ang gusto natin lahat, makita sa camera. Ang gusto po natin ay makita ang Kristo sa atin sa pagtayo natin sa unahan. Kaya nga sabi ni John the Baptist, Panginoon, mas tumaas ka para ako'y lumiit. Ano po yung ibig sabihin nun? Na dapat si Kristo ang mag-glorify sa lahat ng ating ginagawa. Hindi po ang ating sarili. It's not about the performance, but it's all about yung laman nating puso. Hindi sa haba ng panalangin. It's all about tama ang puso. Hindi sa ganda ng panalangin. But kung ano yung laman ng ating mga puso, ayan po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya po huwag tayo mag-unahan dito sa unahan. This is a stage. Nakikita ng Panginoon na ginagawa natin. Sa likod ng camera, sa harapan ng camera, nakikita ng Panginoon yan. And alam niyo naman yung reward natin. Kasi nasa Panginoon ang ating reward. Hindi natin kailangan ng applause. Hindi natin kailangan ng recognition. But ang Panginoon nakikita ang ginagawa natin. Amen? True humility is able to serve even when there is no applause. Knowing how to serve even without recognition. Si Jesus Christ, sa John chapter 13, verse 1 to 9, yung minigasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. This is during the Last Supper. Nung lumapit si Kristo, kwento ko po sa inyo, kay Simon Peter, na akmang hugasan yung kanyang paa. Ang sabi ni Peter, Panginoon, huwag niyo hugasan ang aking paa. Pero sabi ng Panginoon, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ng Panginoon, Simon Peter, sabi ng Panginoon,
You shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Ito naman si Simon Peter, abusive. Sabi niya po sa verse 9, Lord, don't just wash my feet, my hand and my head also. Kasi Peter abusive eh. Gusto niya na magpapaligo kay Kristo. Pero ano po yung nakita natin dito? Ang Panginoon nag-serve sa kanyang mga apostol. Ang Panginoon, binabang kanyang sarili at hinugutan ang pangalan ng kanyang mga disipulo. Siyempre sa atin, hindi naman natin kailangan gawin yon. Ang gusto lang ng Panginoon na maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, yung tamang puso. Alam niyo po, pag tama ang puso, tama ang ituturo. Amen? Amen? Pag tama ang puso, tama ang ituturo. Amen po? Yan ang gusto ng Panginoon. Pagka itama ang puso. Pasensya na po sa mga tinamaan kanina. Hindi ko po yun intention, no? Hindi ko po intention na sabihin yun, but kayo po yung nakakalam. Hindi ko rin po alam ng mga puso nyo. Konting kurot lang po. Praise the Lord. Sabi ng Panginoon sa John, chapter 13, verse 14 to 15, now that I, your Lord and teacher, I have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Amen? Pero, paano ba natin magagawa ito? Yung magpakumbaba. Kaya na ba natin ibigay ang ating mga kamay sa kapatiran na alam natin na naka-open sa atin? Kaya ba natin mag-say ng sorry, magpakumbaba sa mga tao na nakasala sa atin? Kaya na ba natin mag-minister sa Mindoro, sa mga mangyan? Alam naman natin, paano ko sabihin to, na iba yung ano nila, iba yung culture nila doon. Alam niyo po, kung walang puso, kung di tama yung puso na naglilingkod doon sa mangyan, hindi na po babalik. Kasi sobrang layo, yung mga tao. Alam niya naman po natin kung ano yung meron doon. Hindi ko na po sabihin. Kung wala po yung puso, hindi na po babalik sa Mindoro. Pero yun po talaga ang pinapagasin ng Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa layo nun, kasama yung ating bulsa. Ang kailangan lang ng oras natin. Kung kailangan natin magpakumbaba para iba yung may taas, kung kailangan natin na mag-sorry, humingi ng kapatawaran, humingi ng tawad sa mga nagkasala natin. Yan po yung gusto ng Panginoon. That is the true meaning of humility. Amen po? And paano natin ito magagawa? Magagawa natin dito if we are united with God. If we know that we are comforted with God's love. If we have the same spirit. If we know that God gave us a tender compassion for others. If we are willing to take lower place in order to serve others, just like Jesus. Amen? Just like Jesus. Compassion in action. Kung makita niyo po yung word na compass, makita natin yung word na compass. And ano yung binibigay sa atin ng word na compass? Direction. Direction. Yung compass. Compass gives direction.
Lord Jesus, when He was here on earth, He knew His direction in life. He has compass in life. In Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Amen? Yan po, yung direction ng Panginoon. To seek and save the lost. To reach the unreached. Na yan din po ang gusto gawin natin. Ang sundan natin ng Panginoon. Minsan kasi, sinusundan natin ng Panginoon. Sinusundan natin ng Panginoon. Pero pag nakakita tayo ng magandang ng ibang opportunity, ng mga open doors, umalis na tayo. Umalis tayo sa pagsunod sa Panginoon. Bakit? Dahil doon, nawawala yung proteksyon. Dahil doon, kung meron bagong opportunity, bagong open doors, na makita along the way, habang sinusundan natin, sumusunod tayo kay Kristo, nawawala yung proteksyon ng Panginoon. Parang payong. Pag ang payong, nandiyan ka sa payong at umalis ka, basa ka. Yan din po yung ano ng Panginoon sa atin. Nasundan natin ang Panginoon to hear and obey. Yan po yung twin calling ng Gia. Hear and obey. Sabi po sa Mateo chapter 9 verse 36, na makita niya ang napakaraming tao na nabag siya sa kanila sapagkat nanlulumo, lupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Nahabag at nahawa ang Panginoon na nakita niya ang maraming tao. Sa inyo po, sa ibang translation po nakita doon is weary and worn out. Yung mga tao nagkalat, walang direksyon. Para daw pong tupa na walang shepherd. Kanya-kanya. Alam niyo po, after this verse, yung verse 27, sabi ng Panginoon, dito sinabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Sino po sa Panginoon? Lahat. Amen? Walang member. Lahat tayo worker. Amen po? Ayun ang gusto ng Panginoon, na maging worker tayo sa ubasan ng Panginoon. Sa ubasan. Hindi tayo kumukonsumo ng espasyo ng simbahan. Ang lahat tayo ay humayo. At ang bunga natin ay manatili. Yan po, yung desire ng Panginoon, yung compassion ng Panginoon. Dalangin natin na yun din maging compassion natin. Magkaroon tayo ng compassion sa Lord. Passion sa lost souls. Yung mga tao, mga kaibigan natin na hindi pa na wala pang Kristo. Praise the Lord po. Last night, nandun kami sa Alfonso. Na-imbitahan kasi kami nung pamangking ko na nagdibo siya kagabi. Praise the Lord. At ano po tayo na mag-opening prayer. And praise God at nakapagbagi po tayo ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Mahirap tumayo sa unahan kung tayo lang. Kung ako lang. Yun po yung dalhin sa grasya ng Panginoon kahit tayo nakakatayo. Dahil po yun sa Panginoon. Hindi po dahil sa atin kahit tayo nakakatayo. Dahil po sa grasya, sa grace ng Panginoon. It's not about us. It's all about Jesus. It's all about how He loved us. It's not about how we love Jesus, but how Jesus loved us. Yun po. Doon po lahat tungkol yun. Doon po lahat nagmumula. May direksyon. Dapat tayo din po, as a Christians, as a believer, dapat may rin direksyon. Lahat dapat sinasabuhay din natin ang salita ng Panginoon.
Alam niyo po yung story ni Zacchaeus. Nung binasa ko yung story ni Zacchaeus po, tinignan ko kung tinawag ba ni Zacchaeus si Kristo habang sila dun sa sycamore tree. Hindi naman po. Alam niyo po yun, it's all about a good Savior seeking for that man, for the Zacchaeus. Si Zacchaeus po is a chief tax collector. Cheap siya. Pero that time kasi, yung mga tax collector na yan, ay talagang greedy. Sakim, kumakurap. Ano pa kaya Zacchaeus, na chief collector, na tax collector? Di ba? Pero nung nakita ng Panginoon, si Zacchaeus, nasa taas ng sycamore tree, itinawag niya. Hindi po natin alam kung paano, kasi wala naman nakalagay sa Biblia kung paano nakita ni Kristo. Basta habang naglalakad si Kristo, nakita niya si Zacchaeus na nasa taas ng puno. Sa dami ng tao na sa pagliligid ni Jesus. Kaya tinignan ko, kung tinawag ba ni Zacchaeus ang Panginoon, wala naman po nakalagay doon. Pero yung Panginoon ang tumawag kay Zacchaeus. Ang Panginoon ang tumawag sa chief tax collector. Then, ayun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Na kaya natin na ibahagi ang pangalan, ang blessings ng Panginoon sa bawat isa. Sa mga tao na nangangailangan. People need the Lord. Kailangan po nila si Kristo. At ang gagamitin po doon sa pagtawag sa kanila ay tayo. Tayo, mga producer, mga Jesus Alive Community, alabangin mo yan, mga producer tayo. Producer tayo ng mga tao. Mga tao na wala pang Kristo sa kanilang mga puso. Mga tao na nangangailangan. Ang kailangan lang ibuka natin ang mga bibig. Iakbang ang ating mga paa. At sumunod. At i-enable ng Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa ng paraan para mapagbahagi ka. Ang kailangan lang, yung desire natin. Desire ng puso natin. Yung availability natin sa pagsunod sa ating Panginoon. And for us to have compassion, kailangan natin makita ang pangangailangan ng tao. Our family, friends, neighbors, classmates, co-workers, kailangan nila ng Panginoon. Kailangan nila na may mga tao na mag-reach sa kanila. Amen? Kailangan nila si Kristo. Kailangan makita sa atin si Kristo. Sa community natin, sa trabaho, sa eskwelahan, si Kristo ang makita. Hindi, sabi nga, pwede tayong makisama pero huwag tayong makisama. Tayo magiging light and salt sa ating community, sa ating eskwelahan. At nasaan man tayo, ang kailangan lang, yung desire, ang time, natin, yung availability ng bawat isa. Yan po ang kailangan natin. Yan po ang kailangan ni Kristo. At yan po yung paglilingkod na yan. Ang kailangan ng simbahan. Lalo na po ngayon, nakita naman natin kung ano yung nangyayari. Marami na mga signs na end times. Kailangan ng kumilos. Kailangan na magbahagi. Kailangan ka na ng ating Panginoon sa kanyang ubasan. Kailangan mo nang umakbang na may pananampalataya. Alam ko naman, lahat tayo may mga trabaho. Lahat tayo
Lahat tayo busy. Ang iba nga lang nagbibisi-bisi yan. Para may mga aids. As if doing something. Minsan, ang dami nating reasons. Ang dami nating ginagawa. Kaya tayo, nagiging consumer. Ang kailangan ng Panginoon ay yung puso natin. Ang kailangan ng Panginoon ay ikaw. Ang kailangan ng Panginoon ay ang kanyang mga tao na magtatrabaho sa kanyang ubasan. Maybe not this time, but i-desire natin. Ang Panginoon tumitingin sa ating puso. Alam ng Panginoon, desire ng ating mga puso. Tutulungan ka ng Panginoon na magbahagi ng salita. Basta tama lang ang puso. Tutulungan ka ng Panginoon kung gusto mo magtrabaho sa kanyang ubasan. If you're doing not the right thing, you're doing the wrong thing. Siyempre. Then stop doing it. If you know the right thing, do it. If you know the right thing to do it, and you're not doing it, you need to realign your life to do the right thing if you know the right thing. If you know the right thing and you're not doing it, then do it. Ayun ang alam naman natin yan, kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung nakakalugod sa ating Panginoon. Sabi nga, magbalik lang ang isang kaluluwa sa Panginoon. Libo-libong anghel ang nagsasaya sa kalangitan. Amen? The Lord is calling upon you and me to do the right thing. And what is the right thing we should do? We should do what Jesus did. To live a life with compassion for the lost. Tomorrow might be too late. Kailan mo itataas ang pangalan ng Panginoon? Kung hindi ngayon, kailan pa? It's a matter of your heart's desire and availability to see the need of the people around you. People need the Lord. And the Lord need you to be the light and salt to everyone. Amen? Kailangan natin maging light and salt ng sanlibutan. Kailangan natin tumayo sa mga upuan na yan para mapagbahagi ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, pala sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung meron kang means na mapagbahagi ng salita ng Panginoon, alam niyo po, may magpapala sa pagsunod. And karamihan sa atin, meron tayong means eh. Pero ang dami nating reason. Ang dami nating dahilan para humindi sa tawag ng Panginoon. Ang dami nating ginagawa na hindi nagbibigay ng Panginoon. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa atin. Alam niyo po, yung isang buhay na pinago ng Panginoon. From darkness to light. Yan po ay maging testimony dito sa unahan.
And malaking impact yan sa karamihan. Pag tumayo dito sa unahan yan, yung isang pusong binakit sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Isang pusong dalisay, isang pusong tapat na maglilingkod sa ating Panginoon. Isang pusong may desire. Katulad ng desire na meron ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay maging bahagi tayo. Maging part tayo sa buhay ng bawat isa na nawawala. Mga sheep na kailangan ng shepherd. Dapat maging natin, wag tayong mainggit sa malalaking simbahan. But kailangan natin yung mga tao diyan sa labas. Kailangan natin silang bahaginan. Yung souls na wala pang mga Kristo. Yun dapat ang tinatrabaho natin. Amen? In conclusion, we cannot produce what we ourselves do not possess. That is why many remains consumers. Instead of becoming disciples who can influence others, a real Christian is a true disciple of Jesus. As a transformed life, the changed life you carry is our greatest mechanism for evangelism. People may forget the sermons, but they will remember the life that reflects Jesus. Amen? As a musician, please. Ano ba nagiging hindrance? Ano po yung mga dahilan natin kung bakit patuloy tayo sa ginagawa natin, mga bagay na hindi po nagbibigay ng glory sa Panginoon? Ano po yung mga dahilan? Mga personal dahilan kung bakit tayo mismo ay hindi makita na mayroong Kristo. Kung meron Kristo sa ating mga puso, ibabahag natin si Kristo. Kung talagang pinapamahal natin, si Kristo, kailangan makita sa atin si Kristo. Mahirap magbahagi ng salita ng Panginoon kung hindi nakita sa atin. Kung iba yung ugali natin, sa loob ng bahay. Kung iba, kung yung gusto natin dito mag-perform sa unahan, kamusta naman sa private? Live like Jesus. Live like Jesus. Yan po yung compassion na meron ng ating Panginoon. Yan po yung gusto ng Panginoon. Na mabuhay tayo. Mabuhay tayo na may kababaang loob with true humility. With true heart of Jesus. Yung hindi natin kailangan ng palakpak, hindi kailangan ng appreciation, kaya nagtatrabaho sa busa ng Panginoon. Hindi kailangan ng spotlight. Hindi kailangan ng pulpito. Hindi kailangan ng mikropono para makita si Kristo sa atin. Ang lahat po tayo, meron na yung kabahagi sa iglesyang ito. Let's do our part. Let's do our job.
para ibahagi si Kristo. Mercy to come to the Lord. Kailangan tayo ng mga tao sa labas. Kailangan tayo ng mga pamilya natin ng wala pa si Kristo. Kailangan tayo ng mga eskwela natin, mga katrabaho natin na wala pa si Kristo. Ang kailangan lang natin gawin, like Jesus. Mabuhay na kasama si Kristo. Mabuhay na may tamang puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang reward niyan, mga pulang mga kapatid, pinasin pa Panginoon. Live like Jesus. May I request everyone to stand, please? Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kada kailan itatanggap kita. O Diyos, Live like Jesus. Amen. Live like Jesus. Live like Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Yung mga nasa labas, mahal din ng Panginoon. Kaya dapat gamitin natin. Yung pagmamahal na yan para pagmahalin din natin sila. Amen. Amen. Oh, yes, Jesus. Tatanghal ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, kung ano po nagiging hindrance, kung ano po ay naging dahilan, Panginoon, kung bakit kami, Panginoon, nagiging stagnant, Panginoon, na patuloy kaming nadadala ng mundong ito, O God. Lord, dalangin namin, O God, in the name of Jesus, Ikaw po yung makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, dalangin namin, Panginoon, magkaroon kami ng passion, compassion sa Losos, O God. Lord, maraming nangangailangan ng Kristo sa kanilang mga puso. Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo aming mga means, Panginoon, aming lakas, ang aming oras, para magbahagi ng salita ng Panginoon, O God. Lord, Ikaw maging mataas sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, patawad. Yung ibang oras namin, Panginoon, hindi ka namin nabibigyan. Lord, patawad po. Patawad, Panginoon, sa mga oras na iba yung ginagawa namin at hindi nagbibigay ng glory sa iyo, Panginoon. Lord, patawad po. Yes, hallelujah. Yes, itatanggal ka namin, Panginoon, sa buhay. Sa buhay namin na Ikaw mo yung miyakda. Ikaw nagbigay ng kalakasan. Tatanghal ka namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung desire ng puso mo, na maging desire din namin mga puso. Yung compassion mo, to seek and save the lost, ay hindi po, Panginoon, na maging desire namin mga puso, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, gamitin mo ang aming mga bibig, ang aming mga paa, ang aming mga kamay, para po sa kilalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, O God, in the name of Jesus, Lord. Lord, hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat isa na nakikinig ng iyong mga anak sa oras nito. Ikaw po, Panginoon, ang nakakalam nito, Panginoon. Lord, katagbi mo, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa. Lord, Ikaw ang po ang Diyos ng kaayusan.
Ikaw po nag-restore ng mga relasyon na nasira. Kaya Panginoon, dalangin ko Panginoon in the name of Jesus. I declare Jesus sa bawat isa. Panginoon, Lord, kung meron sa mga kapatid namin na nakakaranas sa panig ng kasakitan, O God, Lord, Lord, our divine healer, wala pang imposible sa iyo, Panginoon. Ang posible sa Panginoon, sa mga doktor, Panginoon, ay posible sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras nito, let your healing flow, O God, in the name of Jesus. Sa mga puso namin, Panginoon, na hindi ikaw yung makita, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Na ikaw yung maitaas. Bawat taas na aming matubig. Ang ibigay ng glory sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na tilakda mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Lord. Ikaw po yung maitanghal. Maitanghal sa kalikitan ng bawat isa, Lord. Lord, sa ilangang bulat ng kapurihan. At pasasalamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkakabahagi ng kanyang salita at sa buhay ni Brother Anthony Lipot. At ngayon po, sabay-sabay po nating matutunghayan ang inihandang presentasyon ng ating mga kapatid mula po sa Home Young Couples. Sige po, tinatawag ko po yung mga taga-home. Meron mo kayo. Parang ako lang. Ako lang po ba yung taga-home? Sige po, tinatawag po namin lahat ng member ng Lahat po Young ng Home. member ng home. Kahit wala po tayong practice, with the love of God, kaya natin yan. Sige po, 10 seconds. Okay na. Okay po, good morning po. Ito po yung presentation po ng home.
Sa duguang kamay, sa sugatang laman, inihayag niya'y walang imbot na pagmamahal sa sanlibutan. Na bawat hakbay ligaw, ibinagay ang kanyang buhay at pag-ibig niyang banal. Kanino pa matatakot? Kanino pa masisinda? Ang tulad ko aking kaligtasan. Ang buhay ko ngayoy walang kasing ligaya. Ang dati kong anyo ngayoy kanyang binago na. Tangan ko'y kaligtasan na isisigaw sa mundo. Sa bisig ni Jesus mahihimlay ang puso ko. Ang hiram kong buhay, binigyan ng saysay. Hinubog niya't nililok ayon sa kanyang kalooban. Narito ngayon, tanggapin haing buhay. Ila ang tagapaglingkod ng Diyos at kanino man. Ang ako, kanino pa masisinda? Ang tulad ko aking kaligtasan. Ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya. Thank you. Hallelujah, Jesus. Salamat, home, hosting. Tayo pong tumayo sa ating pangwakas, benediction. Salamat po, Panginoon, na kami ay iyong hinanap. At muli mong nasumpungan. Salamat po, Panginoon, na minahal mo na po kami nung kami ay makasalanan pa. At patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, O Diyos,
sa buhay na ibinigay mo po sa amin. Sa kaligtasan na aming natamo nung kinilala ka namin bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Thank you for your unfailing love. At salamat din nga po, O Diyos, na hindi po kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa magagandang pangako na iyong tinutupad sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po na patuloy kaming magtiwala, patuloy na gawin ang kalooban mo po sa buhay ng bawat isa. At patuloy na magpasalamat at maglingkod sa iyo lamang aming Panginoon na may-ari ng aming buhay. Salamat po, O Diyos. And up to this time, hindi pa rin po nagbabago ang iyong mission, ang iyong heartbeat to seek and save the lost. Sa aming Diyos, ipatuloy na magamit mo, Panginoon, para sa ikalalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. And we thank you, O Lord, because you called us not unto greatness, but unto faithfulness. Ang dalangin ko po na masumpungan mo nga po ang bawat isa na patuloy na ginagawa ng may katapatan ang iniatang mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. At nawa, manatili si Kristo sa inyong mga puso sa mamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay naguugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless everyone. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At kasabay po nito ay handa na po natin ang ating mga tithes and